said, if my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wickedness, then I will hear them from heaven and will forgive their sins. Now my eyes will be opened and my ears attentive to the prayers offered in this place. I have chosen and consecrated this temple so that my name may be there forever. My eyes and my heart will always be there. Beloved brothers and sisters, this is the Word of God. Thanks be to God. Let us pray. In the name of God the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oh, hallelujah, hallelujah. Glory to you, Father Almighty, in the name of Jesus Christ and with the Holy Spirit. We gathered once again, O God, through our faith and believe, O Lord God, that you are in the midst of these people. As what you said, Lord, that two or three gathered in your name, you are in the midst of us. And we believe, Lord, there is a divine plan, O Lord God, that every one of these people of yours, O Lord God, will become alive in His Spirit. The Spirit whom you have been prepared, O Lord God, to become a true living witness, O Lord God, that you are in their life. Pagpalain niyo po, Panginoong Hesus, muli ang mga sandali na may papahayag ang mga salita mo at sa pamamagitan ng iyong kalooban at kapangyarihan, naway sundan mo po ito ng mga tanda at himala sa bawat makakapakinig, sa bawat tatanggap. Ang salita mo po ay espiritong nagbibigay buhay at sabi mo'y naglilinis sa anumang karumihan na nagawa namin bunga ng aming mga kahinaan. At minsan pa, with the presence of the Holy Spirit, O God, I pray for your divine anointing continuously be upon me, that I could deliver, O God, in according to your words, will and power, not my own. Jesus, I trust in you. Amen. 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 And amen. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. My brothers and sisters in Christ, our Holy Gospel reading will be taken from the Gospel written by St. Matthew in chapter 22, verse 34 to the following verses. Glory to you, O Lord. Yet the words of God bless our mind, our mouth, and our heart. Amen. As what it says, hearing that Jesus had silenced the Sadducees, the Pharisees got together. One of them, an expert of the law, tested him with these questions. Teacher, which is the greatest commandments in the law? Jesus replied, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. All this law and the prophets hang on these two commandments. Beloved brothers and sisters, the Holy Gospel of our salvation according to the Word of God. Praise To you, you, Lord Jesus Christ. Amen. 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 We do believe. Praise the Lord. Purihin ang Diyos. To God be the glory. Ayan.
At may isa pong mapagpalang buhay, mga kapatid sa pananampalataya. Kayo po ba ay buhay? Amen. Lahat ng buhay sa Diyos magsabi ng Amen. Amen. Ayan. Hallelujah. Because all of us now is alive. Amen po ba? Amen. Okay. At syempre po, pupuntahan natin ang wikang Tagalog na ganito naman po ang pagkakasabi, mga kapatid, sa pananampalataya. Nagtipon-tipon ng mga Pariseyo na mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduceo. Isa sa kanila, na dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ba ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Tanong niya. Sumagot si Jesus. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moses at ng katuruan ng mga propeta. So ito po ang ating Holy Gospel for today. Napaka-iksi. Sa sobrang iksi, para bagang memorize na natin to. Amen po ba? Memoryado nyo na po ba to? Salamat naman po. Hopefully, kahit po memoryado nyo po, ay naway loobin ng Diyos na kayo po ay pagpalain ng mga salitang ipagkakaloob na mahayag sa atin. Amen? Amen. At siyempre po, bini-welcome din natin yung mga sisters and brothers natin na nasa live streaming. Di po ba? Welcome po at isang mapagpalang buhay at mapagpalang pakikinig po nyo dyan po sa live streaming natin sa ating Friday Gospel Healing and Deliverance Message. Amen po. Ayan. So sa makatuwid, mga kapatid sa pananampalataya, ang gospel na ito na ating pong pagsasaluhan ngayon ay alam na nating lahat. Amen po ba? Ang tanong nga lang ay gaano ka natin kaalam? Kasi ang katotohanan, marami po sa mga Kristiyano in our days, no, brothers and sisters, na lagi pong sinasabi po natin kung ano po ang layunin ng Diyos sa buhay natin. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Hello? Amen. So, sa makatuwid mga kapatid sa pananampalataya, nais po ng ating Panginoon sa pagkakataong ito ay maging bukas po tayo sa ating pakikinig. Dahil ang ating papakinggan, mga kapatid sa pananampalataya, ay isa sa pinakamahalagang paksa. Amen? One of the most important topic, brothers and sisters in Christ. Bagamat alam na alam natin ito. Pero, in our personal experiences, brothers and sisters, hindi ito ganap nagkukumply sa buhay pananampalataya ng maraming Kristiyano. Amen po? Amen. Okay. Bakit po? Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Po? Kasi nga po, brothers and sisters in Christ, sabi nga po, memorize na nga natin eh. Di po ba? Memoryado na natin. Siyempre po, sa human nature, pagka memorize na natin ang mga bagay-bagay, sometimes po, feeling natin, okay na yan. Kasi memorize naman natin eh. Di ba? Memoryado na natin, okay na yan. Alam na natin yan eh. Brothers and sisters in Christ. Pero ang katotohanan, kahit alam na natin, dahil memoryado na natin ito, hindi ito nagiging ganap ang katuparan
sa buhay pananampalataya bilang isang Kristiyano. So, tingnan natin dito. No? Dito po makikita natin na kung papaano po, no, yung teachers ng law o lawmaker ay nagtatanong kay Kristo. Nagtatanong siya sa ating Panginoon, yung lawmaker na ito. Na ano tinatanong niya? Ano daw ang pinakamahalagang utos? What is the greatest commandment? Hello? Kasi, alam din nila at alam din natin na mayroong kautusan ng Diyos. Amen? Na ibinigay po ng Diyos sa kanyang bayan doon po sa panahon ni Moses. Amen? The Ten Commandments in the book of Exodus, sa chapter 20 hanggang sa book of Deuteronomy, binanggit po yan, brothers and sisters, sa pagkakasulat. To remind the people of God. Para kanino po ang Ten Commandments? Sa mga Israelite brothers and sisters na hinango ni Christ from slavery doon sa Egypt upang sila ay dalhin sa promised land. Because of God's promise to their, lolo, si Abraham, ay tinutupad ng Diyos ang kanyang salita. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay spiritual ng Diyos. The Word of God is spiritual life of God. So hindi maaaring hindi yun ma-fulfill. Kaya nga nagkaroon siya ng covenant, brothers and sisters in Christ. Di ba? That He promised to be fulfilled. Kaya po mapapansin niya natin, ito po ay kanilang itinatanong sa ating Panginoon sa New Testament, sa bagong tipan. Amen po ba? At siyempre po, ang nagtatanong na lawmaker ay hindi para magkaroon siya ng kaalaman sapagkat lawmaker na alam niya na yun But why this lawmaker asking about Jesus Christ or questioning about Christ? What is the greatest commandment? At you know what is the answer? Anong tinanong ang sagot ng Panginoon? Love your God. Amen? With all your heart. Ano sabi po doon? With all your heart, with all your soul, and with all your mind. Amen? And then love, second, that is the greatest one, and the second is to love your neighbor as you love yourself. Sa makatuwid, this gospel is important to be understand. Di po ba? Hello? So, ano po ang makukuha natin na spiritual blessing on this gospel that we must understand? Kasi gusto natin pagpalain tayo. The reason why we are here because we want to be blessed. Di po ba? Kaya tayo narito para tayo pagpalain. Hello? Isang pagpapala na inaasahan natin na may ganap na katuparan. Di po ba? Hello? So, yung pagpapalang ito, kapatid, sa totoo lang, ibang klase ito Kasi yung blessing na ito, brothers and sisters in Christ, is free. Libre po. Amen? Kahit na po siya libre, hindi mo siya mabibili. I mean, hindi mo siya makukuha. Even though it is free, you cannot get it, brothers and sisters, somewhere out there. Di ba? Hello? Amen. Ayan. Ayan, paghirapan daw muna, brothers and sisters in Christ. So,
The commandments of God is truly important to be understand as what I'm saying, brothers and sisters in Christ. Because without knowing what is the divine plan of God according to His commandment, brothers and sisters in Christ, we will stay deaf. Mga kilteng patay. Patay saan? Yan ang makikita sa first reading. Amen. Sa first reading, ano po ang narinig natin? Napakaganda ng sharing ni sister Amen po ba? The first reading ay sinabi po ng Diyos ni Yahweh kay Prophet Ezekiel about the dry bones. Mga patay na buto. Amen? So dahil patay na buto, hindi pakikinabangan kahit na gawing bulalo. Wala na talagang laman. Hello? Amen? But there is something that I would like to say to you na kaugnay. Kailangan kasi it is related the first reading into our gospel. Yes. Okay, sister, balikan po natin yung first reading. Kunin natin yung verse 4. Ano bang chapter yon? 37 ng book of Ezekiel. Siyempre, hindi natin kukunin. Kukuha tayo ng certain verse, no, brothers and sisters, na related po sa papaksain natin. Ano po ang related sa Tagalog, by the way? Ayan, di ba? Galing nyo, di ba? May kaugnayan sa paksang tatalakayin natin. Bakit kailangan natin ito sabihin? Kasi kailangan nga ho natin maintindihan Kasi maraming beses na natin napakinggan to. Bata ka pa siguro, napapakinggan mo na to Bata ka pa, naririnig mo na to. Bata ka pa, alam mo na to Hello? Amen. Paulit-ulit lang ito. Pero hindi lahat, kahit na paulit-ulit po ito, hindi lahat po nagkaroon po ito ng ganap na pagpapala sa buhay ng isang mananampalatayang Kristiyano. Amen? Amen. So, anong sabi po dyan sa verse 4? Tingnan po natin sa verse 4. Gusto mo Englishin natin, mahal na kapatid? Kasi English ang ginamit ni Sister Berna. Okay. Amen po ba? Kasi may isang mahalaga bit diyan na gusto ko pong ipaunawa. Amen? Anong sabi po doon? He said. Anong sabi po? He said. Prophesy. Ang sabi po, prophesies to the bones. Amen? Ano sabi po? Tapos? Fill these dry bones to listen to the word of God. Maliwanag ba? Sinabi ng Diyos. Ipahayag mo. Ang prophecy po ipahayag. No? Sa mga buto na ito na hindi na pwedeng pakinabangan kahit gawing bulalo. Sabihin mo sa kanila na mga butong ito, makinig sila sa salita ng Diyos. Hindi ba? Makinig. Kaya mapalad ang nakikinig. You are blessed. Brothers and sisters, especially na magkakaroon ka talaga ng true blessing through the power of the Word of God as His Spirit that could anoint you if you understand, brothers and sisters, the real proclamation of what is the divine plan in accordance to the spiritual truth of God. Kasi sabi ko nga, matagal na natin na pakikinggan dito Memorize na nga natin to. Pero bakit ganon? Hindi ba? Hello? Kasi kung ating titinan po, ang sa lumang tipan, from the book of Deuteronomy, makikita na natin yan sa chapter 6 po, verse 5,
na ibigin ang Diyos ng buong puso, ng buong lakas, ng buong kaisipan, no? At ibigin mo, sabi sa Book of Deuteronomy, Leviticus naman, mababasa niyo po doon sa chapter 19 verse 18, mababasa niyo po yan sa mga Biblia, brothers and sisters in Christ, no? But ang purpose ng gospel na ito as a greatest commandment of God, malaman natin yung pag-ibig ng Diyos na ito sa buhay natin. Amen? Yes. Alam natin kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos na ito sa atin. Kung bubuksan natin ang Biblia natin, doon sa unang sulat ni John, first letter ni John chapter 4 verse 9, tingnan po natin. Ano sinasabi po doon? Tingnan natin. Okay ba kayo dyan? Okay, salamat sa Panginoon ha. Okay, first, sabi pa natin? First John chapter 4 verse 9. Anong sabi po doon? Okay? This is how God shown reveal pa nga di ba? May close parenthesis, di ba? His love to us. He sent His one and only Son into the world so that we could have life through Him. So, maliwanag po yun. Ipinakita daw ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung suguin niya ang kaisa-isa niyang anak sa sanlibutan para tayo ay magkaroon ng buhay. Magkaroon ng buhay. So therefore, ang gospel na ito, kapatid, the greatest commandment is life. Amen? Love. Ang madalas natin marinig, love your God with all your heart, with all your mind, that's it. And this is the greatest commandment of God. What is the greatest commandment of God? The greatest commandment of God is life. Buhay. Ayan o, buhay. Ipinahayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung suguin ang kanyang buntong na anak upang sa pamamagitan niya magkaroon tayo ng buhay. Buhay. Di ba? That is the greatest commandment of God. Life. Kaya nga doon sa binasa natin, di po ba? Anong sabi po? Sa Old Testament, yung ating narinig na first reading, yung mga patay na buto ay magkaroon ng buhay. Sabihin mo sa kanila, magkaroon sila ng buhay, magkakaroon sila ng buhay. Sabihin mo, Ezekiel, si Ezekiel is a prophet. In our days, may prophet ba? Meron. Sino ang prophet? Yung nangangaral. Ayun ang sabi. Sabihin mo sa kanila, makinig sila sa salita ng Diyos. Are you listening now with the Word of God? Amen. Or are you listening now that we have doing a party? Hello? Di ba? Why? Because the Word of God is God. That in Him there is life. And that life is the light of our life. In John, Gospel of John chapter 1 verse 4. Buhay. Ang greatest commandment is life, brothers and sisters in Christ. Kaya nga, ano ang una sa love? Ano unang letra? L. Oh, love. Di ba? Ginoo. Amen po? Amen. Oh. Ay, ano po yung pangalawang letra sa love? O. Ano po? O. Cassandra. O. Yung una, L. ano yung L? Love.
John 3, 16. John 3, 16. Amen. For God so loved the world that He gave His only Son, so that whoever believes on Him shall not be perished, but have eternal life. Kaya nga buhay eh. Eh sumunod doon sa L na letra ay O. Ano yung O? Okay lang? Obedient. Lord, okay lang? Obedient. Ano ba ang O? Obedient. Obedience. Si sister ha. Kaya nga sabi natin kanina, ang sabi natin kanina, marami ang hindi na pagpapala nitong greatest commandment. Kahit na-memorize na, kabisado na, alam na po, pagpalain po kayo ng Panginoon, sister. Amen. Salamat po. Get nyo ho ba, kapatid? Okay. Saan na tayo? Oh. Sabi ni sister, obedience. Tama po si sister. Pero ang tanong, marami bang obedience? O disobedience? Obedient. So hindi sila nabibless nitong gospel na to. Is that correct? So maraming hindi nabibless sa greatest commandment na ito. Kasi sabi niya, obedience po, obedience. Obedience ka ba? No, disobedience tayo. Amen po ba? Okay. Hello. So, anong ibig sabihin ng O? Kung pupuntahan po natin yung sulat ni Pablo sa mga taga-Roma sa chapter 12 verse 1, if you open the letter of Paul to the Romans chapter 12 verse 1, mayroon tayong mababasa doon. Okay. Basahin natin. O, Tagalog na ha. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Anong keyword yan? Offering yourself. Yun ang O. You have to offer ourselves, pleasing to God, holy and alive in Spirit, so that we could worship God in Spirit and in truth. As what Jesus said, time will come and now it's here that the true worshiper will worship God in Spirit and in truth. Naalala niyo po yun? Nandun po yan sa John chapter 4 verse 23. Malapit po doon sa paborito ng ating mahal na kapatid. Hindi po ba? Hindi tayo naghahandog ng sarili natin na kalugod-lugod sa Diyos. Hello? Kasi po, ang dami po sa atin mga Kristiyano na nasaan po? Namumuhay pa rin po saan? Sa kasalanang pamumuhay. Kasalanang pamumuhay. Kaya hindi may handog ang sarili na kalugod-lugod sa Diyos. Amen? Bakit po? Kasi we are still living in sin. Amen? Amen. Lalo na't mahilig kayo sa asin. Too much salt is asin. Hindi ba? Bakit, brother? Hindi naman ako gumagawa ng masama. Hindi nga. Iyong galit po o tinanakit sa mananloob, greediness, hatred, pride. Taglay mo yan eh. Taglay na maraming Kristiyano yan. Hindi ba? So saan ka namumuhay? Doon pa rin sa portion ng kasalanan. Are you worthy to praise and to glorify God in Spirit and in truth? Especially if, sabi nga ni brother kanina, especially kung walang Espiritu ng Diyos sa atin, we are not belong to Christ. In Romans chapter 8 verse 9.
Sabi ni brother kanina, di po ba? So yun po yun mga kapatid sa pananampalataya. Kaya ito ngayon, kung mapapansin nyo po, iba ang pag-construct natin ngayon para mas lalo tayo maging bukas. Kasi maraming sa atin sarado. Hello? Yun ang sabi po, ihandog. Nakikiusap ang sumulat na ito. Sino sumulat nito? Si Paul. Sino si Paul? He was chosen by Christ to proclaim the divine plan of God for spiritual truth. Di ba? Si Paul, na dating Saul, persecutor ni Kristo, na convert in spiritual. Amen? Because he heard the voice of Christ. Na-convert po siya sa salita ng Panginoon. Narinig niya ang boses ni Kristo eh. Nung siya papuntang Damascus, di po ba? Para i-persecute po yung mga followers ni Kristo. Kaya nagtanong siya, sabi niya, Lord, sino po kayo? Di ba nahulog siya sa kabayo? Narinig niya boses, Lord, sino kayo? Sabi ni Kristo, ako si Jesus na pinipersecute mo. Di ba nabulag siya doon? Narinig niya boses ng Panginoon. Kailangan napapakinggan natin yung boses ng Panginoon. Paano mo mapakinggan ang boses ng Panginoon kung walang magsasalita sa inyo? Hello? O ano ang kasunod po? Ano ang kasunod po ng O? Ng love after O? V. Ano ba ang V? Ano po? Victory. Mahilig talaga kayo. Puro sa victory, no? Gusto natin, Lord, tagumpay! Gusto ko, Lord, lagi akong tagumpay! Binigyan ng tagumpay. Salamat, Lord, sa victory! Magkita na lang tayo after a year. Ganun ba yun? Magkita na lang ulit tayo, Lord, pagka naubos na itong binigay mo sa akin. Hello? Ano po yung V na may kasunod na O at may kasunod na W? Ano po sa Tagalog ang vow? Sa Tagalog? Ha? Panata. Panata po yung vow. Amen? Alam niyo po sa Biblia, may makikita tayo na grabe ang kanyang panata. No? Na sinasabi niya po rito. Puntahan natin sa yung Old Testament sa aklat, brothers and sisters ni Ruth. Si Ruth, sa chapter 1, mababasa niyo po yan, verse 16 and 17. Between the conversation ni Ruth at saka sino yon? Naomi. Sino po? Si Naomi, yung biyanan niya. Eh, di ba? Sinasabi ng biyanan niya, umalis na ang sister-in-law mo. Ano ba tandong? Bilas. Kasi dalawa silang babae na namatay pa rin asawa, di ba? Tapos ito si Noemi, babalik na siya sa bayan niya. Eh, naiwan ngayon itong si Ruth. Sabi nung biyanan niya na si Noemi, sige, umalis na yung isa. Bumalik ka na rin, punta ka na rin sa sarili mong pamilya, doon ka na. Pero anong sinagot ni Ruth? Mababasa niyo yan sa chapter 1, verse 16 and 17. Mayroon kayong mababasa doon. Anong sabi po ni Ruth? No? Where you are, I'm with you. Kung nasaan ka, naruroon din ako. Yun ang ibig sabihin noon. Meron siyang panata, meron siyang vow doon sa kanyang biyanan. Kung nasaan po kayo, hindi ako aalis, hindi kita iiwanan. Kung nasaan ka, naruroon din ako. Kung saan ka mamatay, doon din ako ililibing. Basahin niyo po yun. Hindi ba? Yun ang sabi niya. Hindi po ba? Tayo gusto lang natin, Lord, i-bless mo kami. Victory mo po, victory, matagumpay, Lord, matagumpay. Babalik ako, Lord, pag kami Diyo, wala na po, Lord. Ganun ba? Hindi.
Kung nasaan ang salita ng Diyos. Sapagkat pararangalan ka. Amen? Kung ikaw ay naruroon, lalo na ikaw ay bahagi ng iyong, sabi po, pananampalataya, na paglikuran natin ang Diyos. Meron tayo, dadalhin kayo sa portion na yan. Biblia, kukunin natin. That is John chapter 12:26 yata yun. Kina natin, para makuha natin sa Biblia. Ang sabi po ng Bible, according to the word of Christ, written by St. John sa kanyang Gospel, sa chapter 12, verse 26, sa Tagalog, ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. At saan man ako naruroon, ay naroon din siya. Pararangalan ng Ama ang sino mang naglilingkod sa akin. May parangal pala ang Diyos Ama sa buhay mo. English. Englishin natin, English. For the sake po ng ating brother. Puntahan natin ang English, mahal kong kapatid. Oh. Ako, brother. Sige po, my dear sister. Okay, John 12:26, New King James Version. Okay. If anyone serves me, let him follow me. And where I am, there my servant will be also. If anyone serves me, him my Father will honor. Amen. See? Tayong lahat dito ngayon, no? Tayong lahat po ngayon na naririto at yung ibang kapatid natin na wala dito, tinawag sila ng Panginoon sa ministry ito. Do you believe me? Kahit yung wala dito, tinawag sila ng Panginoon sa ministry ito. Kasi marami dito ang nakasumpong, nakaalam, nagkaroon ng alam, nagkaroon ng tawag dito, memorize na word, na bless sa salita ng Diyos through the ministry. So they are followers of Christ. True, follow. Amen? Amen. The fulfillment of what Jesus said to His disciples, go make disciples! Tayo ngayon ay bahagi noon. Kaya nga po kung saan tayo nagtitimo sa salita ng Diyos, naroon din tayo. Hindi mo pwede sabihin ni Lord, pasensya ka na. Busy po ako. Busy ka. Baka dumating ang panahon. May impeach kita. Busy ka. Hello. Amen. Amen. Yan po yun. Ano yung panghuli? Sa love na letra. Eternity. Eternal. Everlasting. Sabi ni Prophet Jeremiah sa chapter 31 verse 3, ang pag-ibig ng Diyos, ang panukala ng Diyos, pang walang hangganan. Sabi po ni Prophet Jeremiah, the word that Prophet Jeremiah proclaimed, it is from God. As he is, a prophet. Yep. Ano sabi po doon? Ano sabi ko? Jeremiah po. Jeremiah chapter 31 verse 3. Tingnan natin. Yung ang ating pong fellowship is preaching, teaching, and healing. Kumpleto tayo Hindi preaching lang. Hindi teaching lang. Kasi merong iba, makikita nyo po, teaching, ibang church, teaching lang. Meron naman, preaching lang. Amen? But yung healing, importante po. Through the power of the message of God's Word. Bakit po? Kasi kailangan tayo maging buhay sa Espiritu. Nangit nyo ba? O gusto mong manatiling patay sa Espiritu? Katulad ng sinasabi ni Pablo sa letter niya to the Ephesians. Ephesians chapter 2, verse 1 to verse 4. Dati tayong patay sa Espiritu, sabi ni Pablo. Dahil po sa pagsunod natin sa takbo ng mundong ito. Na kung saan po ang naghahari sa mundong ito ay ang espiritu ng Away.
kaaway ng Diyos. Amen? Mababasa po yan. Sabi ko, chapter 2, verse, Ephesians chapter 2, verse 1 to 4. Di mo ba? Sabi ko. O 5. Nakamandong po yan. Mababasa po yan. Ephesians chapter 2, verse 1, 2, 3, 4, 5. Ayun, sa may mga nandiyan po sa TV, yun nandiyan po sa live streaming. If you have a Bible, you can open your Bible to see what is written in the scriptures. So that every word that you see, it will empower to you. Amen? To make your spirit become alive. If you want to become alive in the Spirit of God. Or otherwise, ayaw mo. Kung ayaw mo, wag mo. O, nasabi po doon, in the past, you were spiritually dead. Sa time natin, ang pinag-uusapan natin nung 2,000 years ago, sa time natin, when the Word of God became flesh, sinasabi kanina nun, di ba, sa John chapter 1 verse 14, nung maging tao ang salita, na nagtataglay ng Espiritu ng Diyos, ipinahayag po yan, kapatid, sa atin. Ang sabi po dan, kasi dati tayong patay sa Espiritu, bunga ng kasalanan na naghahari sa atin. At that time, you follow the world's evil ways. You obey the ruler of the spiritual powers in space. The spirit who now control the people who disobey God. Actually, all of us were like them and live according to our natural desire, doing what ever suited the wishes of our own bodies and mind in our natural conditions. We, like everyone else, were destined to suffer God's anger. Ganun din tayo noon. Kaya nga sabi ko, napaka-bless natin ngayon na nabuksan tayo nito. Hindi tayo perfecto, but always remember that every word that we heard right now, kapatid, nire-refresh ang spiritual natin na minsan ay pinanghinaan. Na minsan, brothers and sisters in Christ, nawala sa alignment. Na minsan, brothers and sisters in Christ, ay nagkasala. Sinasariwa tayo ngayon. At pasimula ng pagsasariwa, sabi ni Kristo sa John 15 verse 3, you are now already clean by the words that I have spoken to you. John 15 verse 3. See? Ano yun? Napaka-bless nyo. Nakaupo kayo, nakikinig kayo. Pati mga nasa live streaming. Paano hindi nakakapakinig ngayon? Alam ko na yan. The greatest commandment, love your God with all your heart. Nagagawa mo ba yon? Nagagawa mo? Alam mo pala To love God with all our heart, our mind, nandun po yan sa unang commandments. Amen? Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng mga imahe sapagkat I am a jealous God. That is what to love God with all your heart, with all our mind, soul. Hello? Amen. Gaano ba karami ang mga Kristiyano ang marami pong mga Diyos-Diyusan? Marami. O di mo totoong love your God with all your heart, with all your mind and soul. Marami kang Diyos-Diyusan Pag marami ka ng pera, parang feeling mo, Diyos ka na rin Pag marami kang pera, di ba? Pag nasa posisyon ka dahil ikaw ay congressman na kala mo Diyos ka na, kaya kaya mo na mangurakot. You cannot serve two masters. Lalo kung mali-maliit ang pera mo. Lalo na kung brother talaga mo, mali-maliit ang pera mo. Di ba? Let's serve. Amen? Sa tingin niyo po ba hindi na alam to? Alam nila to. The greatest commandment na to, love your God. Amen po ba? Ang iba nga nagpapagalawa ng imahe pa po nila Nakatulad niya,
This project is project by congressman. Andun yung mukha, nakalagay yung mukha, laki-laki ng mukha. Oh. It's donated, bro. It's donated. It's donated by. Project by. Project by. Bawal na po yun. Ibig sabihin, hindi natin sila pwedeng masisi at mahusgahan. Ang ibig kong i-expose, it because they don't really listen the word of God. Ang gusto lang mapakinggan nila ay kung gusto, yung mga gusto lang mapakinggan. Kaya nga itong mga sinasabi natin, maraming magagalit sa akin na naman eh. Mababash ka. Di ba? But I have to say that kasi hindi na sinasabi ng Panginoon kay Ezekiel sa chapter 33. Ezekiel, sabihin mo sa tao, pinasasabi ko. Pag napahamak sila sa kanilang kasalanan, mananagot ka sa kanila. Pero pag sinabi mo sa kanila at napahamak sila sa kanilang kasalanan, wala kang pananagutan. Isa na ako face to doon. May pananagutan ba ako? Ako nang nagpapakahirap na mag-aral para i-deliver ang word of God. Ako pa mapapahamak. Hello, excuse me. Brother, bago yung brother, sinabi, mananagot sila sa akin. mananagot sila sa Diyos. Amen po. Sa Diyos na sila mananagot, hindi na sa akin. Kasi sinasabi natin, kaya nga we are trying our best, katulad ni sister natin ngayon nagbigay sa atin ng first reading. Hindi ba? Sinasabi niya yung totoo. Hindi po pwedeng inilihis-lihis mo to please the people. Amen? Para mag-benefits lamang sila, para sila'y manatili. Sa akin, hindi po. If you want to stay, stay. If you don't want, no problem. Kasi hindi ko naman buhay yan eh. Buhay mo yan eh. Amen? Ayaw ko naman mapahamak din ako samantalang ako'y binigyan ng pagkakataon na mag-deliver ng Word of God. Tapos ipiplease ko kayo, hindi yung Diyos, at mapapahamak ako. Kapatid, magkanya-kanya na lang tayo. Di ba? Kasi hindi naman ako naglilingkod dahil sa pera eh. Naglilingkod ako sa Diyos na ito dahil ito itinalaga sa akin dahil sa pagmamahal ng Diyos sa inyo. Kaya kung dahil alam ko mahal kayo ng Diyos, mahal ko na rin kayo. Kahit hindi niyo ako mahal. Wow! Amen! Yun po yun, kapatid. Di po ba? Yun po ang ibig sabihin ng ating gospel na ito. Ay, puso ko, late na naman tayo. To God be the glory. But anyway, kailangan lang natin maintindihan, brothers and sisters, to love God with all our heart, our mind, kapatid, no? Kailangan po talaga, una sa lahat, huwag tayo magkaroon ng ibang Diyos. Amen. Huwag tayo gumawa ng ibang imahe na dino-Diyos-Diyos natin. Ang pangalawa, to love your neighbor as you love yourself. Matthew chapter 5 verse 40, sabi ni Kristo, whatever you did to the least of my brethren, you did it to me. Amen. Amen? As what Jesus said, kung paano mahal ako ng Diyos Ama, mahal ko rin kayo. Kaya magmahalan kayo. Huwag na kayong magsiraan. Amen? Kung ano man ang kahinaan ng bawat isa, isipin mo na lamang yung sarili mo. No? Ayaw mo rin siguro na ikaw ay sisiraan. Ayaw mo rin siguro na ikaw ay ichismis. At tulad ako nung una, kinichismis ako, hindi ako naniniwala. Gusto kong magalit, pero pinipigilan ko. Pero nung banda huli nalaman ko na ang kinichismis pala nila, gwapo ako, naniwala na ako. O, di ba? Fake news. Hello, yung pala fake news. Ibig sabihin, kapatid, to love one another as you love yourself, alam natin kung gaano binamahal natin ang sarili natin. Considering po na siya, na kapatid mo, ay katulad mo. Yun ang ibig sabihin. The reason why to love your neighbor as you love yourself, because you know who you are. Kilala mo kung sino ka, kung ano ka. Kung ayaw mo rin masaktan, di ba? O wag ka makasakit ng damdamin. Maliban po doon sa taong patay ang espiritu na wala ng damdamin. Amen? Pagpalainawa ng Panginoon ang kanyang mga salitang ito na may kapangyarihan na hindi nadalangin natin sa Ama, Yahweh, Diyos na buhay, sa ngalan ni Jesus, ng Espiritong Banal. Hayaan mo po, Panginoon, ang kapangyarihan ito manatili po na isang banal na pagpapala sa buhay ng bawat isa sa amin at sa mga tumatak at nakinig.
na nasa live streaming sa oras na ito. Lord, read all. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. This is my desire to honor you. Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, this is our desire, oh God. Lord, to unite with you, oh God, with your love, oh Lord God. Because we believe that your love is life. Buhay po, Panginoon, ang pag-ibig na ito sa amin. Ang pag-ibig niyo po, Panginoon, ay mananatili magpakailanman, Panginoon. For you, and I will live for you. And I will live, and I will live for you. Sabi po ng Panginoon, ang Espiritu po nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. The Spirit gives life, flesh counts for nothing. My words are spirit and they are life. That is what the word of Jesus Christ said. And we are blessed, brothers and sisters in Christ. Now the greatest commandment is love. Amen. So we must love God and our neighbor. Amen. Let us proclaim our faith, Psalm 23. As what Jesus Christ is a good shepherd, He is continuously working alive in our life according to His Spirit through the power of His words. The Lord is my shepherd, I shall not be want. He makes me lie down in the green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right path for His name's sake. Even though I walk through the darkness valley, I will fear no evil,
for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare the table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen.